Civil Service Exam Math Reviewer number 87 and 88. So post the video, try nyo munang sagutan bago panoodin ang aking solusyon. Okay, so number 87, percentage problem. What is 15% of 640? So sa percentage problem, ang ibig sabihin na itong of ay multiplication. So ang gagawin lang natin dito, multiply natin. 15% times 640. So marami tayong way para isolve ito. Pwedeng fraction, pwedeng decimal, pwede rin yung chop-chop method. Okay, so ipakita ko lahat yung tatlong solution nito. Okay, so first, yung fraction. So ibig sabihin, lahat ito ibig sabihin ay 15% of means multiplication. So 15% times 640. So first solution, gawin nating fraction. Ang ibig sabihin ng percent ay per 100. Kaya over 100 yon. So 15%, that is 15 over 100, and then multiply natin sa 640. So bago tayo mag-multiply, pag minultiply natin yung 15 times 640, ang laki ng sagot. Kaya uunahin natin yung cancellation. So may 0 itong 640, may 0 din itong 100, pwedeng i-cancel na natin yung parehas nilang 0. Tapos yung 15 over 10, pwede nating i-lowest term yan, i-divide natin parehas sa 5. So 15 divided by 5, that is equal to 3. And then 10 divided by 5, that is equal to 2. Tapos itong 64 at 2, divide natin parehas sa 2. So makakancel na itong 2, 1 na lang yan. 64 divided by 2, that is equal to 32. So magiging na lang siyang, itong 1 bali wala na. So 3 times 32 na lang yan, na equal na yan sa 3 times 2, that is 6. 3 times 3 is 9. So the answer is letter C, 96. Okay, another solution, gawin naman nating decimal. So pag decimal, multiply lang natin 640 times 15. Ang 15% sa decimal, move lang natin ng dalawa. Tanggalin ang percent symbol, move ng dalawa papuntang left. So equal siya sa 0.15. Okay, and then multiply na lang natin manually. So distribute yung 5. 5 times 0 is 0. 5 times 4, that is 20. Carry 2. 5 times 6 is 30 plus 2, we have 32. Then distribute natin yung 1. 1 times 640, so 640. Then add lang natin, bring down 0. 0 plus 0 is 0. 2 plus 4 is 6. 3 plus 6 is 9. And then count the number of decimal places dito sa factors natin. So 1, 2. Dito sa taas wala. So bilang tayo ng dalawang decimal place papunta sa left. So therefore the answer is 96.00 or simply 96. Bali wala na yung mga 0 after the decimal point. So same answer, letter C. Then the other one, 15%, pwede nating i-chop-chop yung 15% sa 10% plus 5%. Okay, ito yung pinaka-favorite ko sa lahat. Magandang gamitin itong chop-chop method kapag yung base natin, ito yung base, ay 0. 0 yung nagtatapos sa 0. Kasi madaling kunin yung 10% nun. 10% plus 5%, that is 15%. So binrake lang natin itong 15% sa 10 at 5. Bakit sa 10 at 5? Kasi nga yung 10% madaling kuhanin. Yung 10% ng 640, all we have to do, move lang natin ng decimal point niya nasa dulo. Move lang natin ng isa. Or basta 0 yung dulo, cancelin lang natin yung isang 0. Ang 10% ng 640 ay 64. Tapos yung 5%, kalahati. Di ba 10 divided by 2, 5? E di i-divide din natin ito sa 2. 64 divided by 2, 32. So therefore, ang 15% ng 640 ay i-add natin itong dalawa. 64 plus 32, the answer is 96. So same answer, letter C pa din. Okay, so ano ang gusto niyo dyan sa tatlong method na pinakita ko sa inyo? Okay, so next, number 88 tayo. What is the value of 5/8 minus 1/4? So dito naman, dalawang solution naman ang ipapakita ko. Pwede tayong mag-butterfly, pwede rin naman yung LCD. So unahin na natin yung butterfly. Pag nag-butterfly tayo, we have 5/8 minus 1/4. So sa butterfly, ang tawag namin dati dito nung high school kami, smiling butterfly technique. Bakit smiling butterfly? Kasi, ayan, cross multiply, ito yung butterfly. Tapos may smiley dito. Ayan, di ba parang may smiley face dyan. Ayan, kaya smiling butterfly technique yung tawag namin dyan. So ang gagawin natin dyan, imumultiply lang natin. Multiply natin ito. So multiply lahat yan. 8 times 5 equal yan sa, or 8 times 5, 5 times 4. So saan galing yung 8 times 5? 5 times 4, 20. Copy the sign, minus. 8 times 1, that is equal to 8. And then multiply natin ito. 8 times 4, 32. So therefore, the answer is 20 minus 8. That is equal to 12 over 32.
mapapansin natin wala sa choices. Wala sa choices yung 12/32 kasi pwedeng i-lowest term. Saan pwedeng i-divide ang 12 at 32? Pwedeng i-divide parehas sa 4. Pag dinivide natin parehas sa 4, 12 divided by 4 ay 3, 32 divided by 4 ay 8. So the answer is letter C, 3/8. Okay? So meron pang isang technique gawin nating similar fraction ito. So i-rewrite muna natin 5/8 minus 1/4. So para maging similar, kailangan yung denominator natin mapagparehas natin. Kunin natin ang LCD. Ano ang LCD ng 5/8 and 1/4? So LCM ng denominator natin, 8 at 4, ang LCM niyan ay 8. Kasi yung 8 pwedeng i-divide sa 4. Yung 8 syempre pwede ring i-divide sa 8 sa sarili niya. So therefore, itong 1/4 gagawin nating 8 ang denominator para maging parehas sila. Itong 4 paano natin gagawing 8? Multiply lang natin both sa 2. So, kopyahin lang itong 5/8 minus i-multiply parehas sa 2. 1 times 2 is 2. 4 times 2 is 8. So therefore, parehas na siyang 8. Parehas ng 8 yung denominator. Kopyahin na lang natin yan. Tapos, i-subtract natin itong numerator. 5 minus 2 equals 3. Di ba? Same answer, letter C. So may time na mas madali itong LCD. Tapos itong butterfly, smiling butterfly technique, pwede lang ito sa dalawahan. Kapag tatlo na yung fraction or apat, ang best nang gamitin ay itong LCD, gagawin lang nating similar fractions. Pagpaparehasin natin lahat ng denominators bago natin i-add or subtract.